Usap nga po kayo sa amin, O Diyos, tulungan niyo nga po kami, Panginoon, maganap ang iyong mabuting plano at layunin sa aming mga buhay. Luwalhatihin po ninyo, O Diyos, ang iyong banal na pangalan at makapangyarihan po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus at lahat kayo magsabi na Amen and Amen. Pari na po kayo maupo. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong ipanalangin yung ating pong mga bata na nandito. Pero yung mga kids po, I encourage you to bring their here in front. And we will make a special prayer for them. So sa mga bata, sa kids na nandito, pwede niyo po ba silang encourage na pumunta dito sa harap and we will pray for them. Ayan. Pag sinabi kong kids ay 10 years old pababa. Ayan. Pwede rin po, kahit po yung nagsisisigaw din sa labas, dahil po dito na masyado siyang masaya. Ayan. Salamat. Ayan. We will pray for them. Alam po nyo, recently, na I was convicted by the Lord. Diba, gusto natin yung mga bata, mapalapit kay Lord. Pero ang tanong, how much are we praying for them? As a church, ako yung remind ni Lord na we need to pray for our children. Kasi nga katulad ng aming seminar na natin, we are losing them. So we pray for our children that indeed the Lord will move in their lives. Mga bata yan, kaya nila. So, to all the kids. Yan. Sige po, yung pong aabot naman sila ng panalangin ng Panginoon. So, yan. Kahit po mga babies. Iunan po natin ating mga kamay sa kanila and we will pray for them. Almighty God, our Heavenly Father, nandito po ngayon ito pong mga kabataan. At sabi nga po ng aming Batikan na bayani sila ang pag-asa ng bayan. Lord, kayo po ang tunay na pag-asa namin, kaya inilalapit namin sila sa inyo. Kasi libang kayo po ay manahan sa kanila at maghari, hindi po sila magiging instrumento ninyo para maging pag-asa ng hinaharap namin. Kaya nga po inihiling namin na basbasan po niyo sila. Ingatan niyo po sila kanilang kaisipan at damdamin. May your power, provision, and protection be upon them, that they will experience your wisdom, your joy, your peace that passeth all understanding, that they will find fulfillment in you alone, Jesus, their personal Lord and Savior. Lord, in this world, there are many people who are so lonely and tired of living. Pero ang aming panalangin para sa kanila, they will find joy in living in Christ. Because indeed, to live is Christ, and to die is gain. Bless them indeed, O Lord, beyond their imagination. And this is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. And all the people of God say, Amen, Amen. And Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa God bless mga anak. Yun. Purihin po ang Panginoon. So, alalahanin po natin yung mga kabataan. I was reminded by the Lord kasi nga, madalas, nagtataka tayo na sana yung mga bata, di ba? Yung mga bata, lumaki sa Sunday school, pero nung sila yung binata na, nag-asawa na, nawala sa church. But we need to pray for them. Kasi it's only by the grace of the Lord that they will continue in their faith. Sa ating pong message sa umaga na ito, na pinamagatang The Good News on Beautiful Faith. Maaaring nagtataka kayo, but beautiful feet. Ano ba yung beautiful sa feet? Napagmasdan niyo na po ba yung paa ninyo? Yeah. Napagmasdan niyo na po ba yung paa ng ibang tao? Diba kung meron ng masasabi natin ugly part ng katawan ng tao, yung paa. Hindi lang yan madalas pinaka-ugly part. Of course, sige pa, maganda yung paa talaga. Para silang paa ng mga prinsesa. Pero sa karamihan sa atin, that's the ugliest part. At sa iba, hindi lang ugliest part. Smelly, pinakababaho. Pero bakit sa scripture, sa binasa natin kanina, beautiful feet yung binakakit. But I would like for you to realize na beautiful feet ang tawag ng scripture dito, it's because of the beautiful message that the messenger is carrying.
And by the way, yung message na kinikerry nila ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesus. Kaya ikaw at ako bilang mga Kristiyano ngayon, we have beautiful feet if we bring the good news to people. Kaya ang title ng ating message ay The Good News on Beautiful Feet. Ito po'y bahagi pa rin ng Christ at the Center, the Messiah, according to Isaiah. No, ang mensahe na dinadala ng bawat isa sa atin ay ang Panginoong Hesus, ang kanyang persona at ang kanyang mga ginagawa. At bago po tayo magpatuloy, ma-realize natin yung konteksto ng ating passage na binasa ngayon. Alam po nyo, Isaiah proclaimed to the Israelites God's message of judgment and at the same time, God's message of hope. Ito po yung para magkabilang bahagi ng kanyang mensahe. Siya po ay nagbahagi ng mensahe ng kahatulan sa bayan ng Diyos. Bakit? Kasi sila'y tumalikod sa Diyos, sila'y naging pasaway, sila'y naging wicked. At anong purpose ni Lord when they were judged? So that the Lord can justify them. Para pakita nga ng Diyos ay just, makatarungan siya, fair siya. Hindi porkit bayan niya ito, kukonsintihin niya sila, dinisiplina. Paano sila dinisiplina? Hinayaan nilang silang sakupin ng Babylonia. At maranasan nilang magapi ng superpower na ito. Kaya nga po sa kanilang karanasan na ito, kahiyahiya po yung kanilang kinasadlakan. At hindi lamang yun, naging kahiyahiya ang pangalan ng Diyos. Kasi sa panahon nila, kapag ikaw ay natalo sa labanan, sa war, no, parang ibig sabihin, mahina ang Diyos mo. Sinubject ni God ang kanyang bayan sa ganitong kahihiyan. Ano yung purpose niya? Para linisin ang kanyang bayan sa kanyang kalikuan, sa kanyang kasamaan. So kaya nga po makikita natin ang Diyos na banal, hindi niya kayang tanggapin, no? Sikmurain ang kasalanan maging ng kanyang bayan. Pero sa kanyang biyaya, idinadala niya ang kanyang bayan sa pagdidisiplina, sa pagtutuwid. Kaya maging sa ating pong personal na application, ano kaya yung mga pagdurusa natin sa buhay na ang Diyos mismo ang nagdala para tayo linisin at tuwirin? Minsan iniisip natin because God is love, wala siyang hahayaang masamang mangyari sa atin. Nagkakamali po kayo. Hayaan ng Diyos na may masamang mangyari sa iyo at sa akin para ikaw at ako ay Kanyang iligtas. Una mula sa ating kasalanan at kasamaan upang patunayan na siya nga ang Diyos na makapangyarihan. Kaya nga hindi lamang po judgment ang message ni Isaiah sa kanila. Oo, sila'y magagapi ng Babylon, sila'y sasakupin. They will be in exile to Babylon. Kasi parang mahina ang kanilang Diyos. Pero may message of hope rin sa Isaiah na isang araw sila'y ililigtas ng Diyos, ibabalik sila sa kanyang bayan. At ano ba? The Lord will restore His kingdom to Israel. At kaya nga po ito pong passage na ating binasa, tulad po ng isang panoramic view. Katulad po pag tumingin kayo sa bundok, di ba? Maraming mountains, several of mountains. Ganon din po sa prophecy na Isaiah, multi-layered po, yung fulfillment ng prophecy na ito. May fulfillment sa panahon ng mga taga-Huda ng Israel. May fulfillment po hanggang sa hinaharap, hindi lamang po minsanan. At yung implication nito, yung resulta nito, maging tayo po ay nakikinabang. Pero huwag po natin kakaligtaan, ang Diyos na nag-judge sa kanyang bayan, ang siya ring Diyos na nagliligtas sa kanya. Kaya nga po sa Isaiah, ang kanyang message ay dalawa. Ano po unang? Message of judgment, and second, message of hope. Ang Diyos na humusga sa kanyang bayan, ang siya ring Diyos na nagliligtas. Kaya nga po may pag-asa, kaya po tayo mga anak ng Diyos, hindi po tayo matakot kung ano man yung pwedeng masamang mangyari sa atin. Paano mo malalaman na ang Diyos ay talagang tagapagligtas kung hindi ka mapupunta sa isang sitwasyon na hindi ka niya maililigtas? Pero wala pong sitwasyon sa buhay ng tao na hindi tayo iligtas ng ating Panginoon. Katulad po sa kanyang bayan, the Lord as judge is the Savior. The Lord as judge is the Savior. At maging tayo po na kanyang anak, siya po ang gumawa ng paraan para ikaw at ako ay maligtas. He is our Savior. Yes, He judges people. He judges our sin.
Because He is a holy God. He is a just and fair God. Kaya nga yamang siya ating tagapagligtas, tayo may confidence sa ating Panginoon na kahit anumang mangyari sa buhay mo at sa buhay ko, sagot tayo ni Lord. Meron ba kayong ganung confidence na kahit anong pangit na mangyari sa buhay nyo, no, kahit pa si Lord nga, inalaw niya na mangyari ito sa buhay nyo, kaya kanyang hanguin. Kaya nga po, ang iyong lingkod without a shadow of doubt, yung mga nangyayari sa atin na kahiya-hiya, lalo na whether personal or collectively as a church, nung hindi po nagdududa ang inyong lingkod, opo, may mga tayong nalulungkot, nagdurugo ang puso, nalulugmok sa kalungkutan, pero yung pag-asa na kaya niya tayong hamuin mula doon, that God can turn our shame into His fame, nandun po yung confidence na yun. Kaya umaasa, patuloy na umaasa sa Kanya. And remember this, because God is unchanging, remember that God's judgment of sin is timeless. And God's grace and forgiveness are timeless. Hindi po nagbabagong Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Meron po mga nag-iisip na noon ang paraan para maligtas yung mga tao ay by works o kaya sa ibang panahon. Alam po niyo, hindi po nagbabago ang Diyos. Ang tingin niya sa kasalanan noon, ngayon, kasalanan niya. Karimari-marim yan. No? Kasuklam-suklam yan sa Diyos. Kaya nga kinailangan na maging ang banal na anak niya, kaisa-isang anak, inialay niya para sa kaligtasan, para masatisfy yung wrath ni Lord dahil sa kasalanan. Sinatisfy niya yun. Kung kaya nga po yung sacrifice rin ni Jesus, para sa iyo, para sa akin, siya rin ang paraan ng Diyos para iligtas ang lahat ng henerasyon noon, ngayon at magpakailanman. Kaya nga even His grace and forgiveness are timeless. Hindi ito subject sa time. Sa lahat ng panahon, applicable. Sa lahat ng panahon, kinamumuhian ng Diyos at ang Kanyang kahatulan sa kasalanan na iisa lang. Nangangailangan ng sacrifice. Ganon din ang Kanyang biyaya at pagpapatawad. Wala po itong ito po timeless at hindi po ito subject sa time. Kung paano po siya nagliligtas noon, siya rin po ang paraan niya pagliligtas ngayon at magpakailanman sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Ang mga nanalig po noong unang panahon, maging sa panahon nila Isaiah, ay iniligtas niya sa pamamagitan rin ng kanyang kaisa-isang anak ni Jesus. Sila po ay forward-looking sa sacrifice ni Jesus at tayo naman na nalagpasan na sa history kamatayan ni Jesus, backward-looking po sa Kanya. At sa lahat po ng panahon, isa lamang po ang pambayad ng Diyos sa kasalanan ng tao. Ano po yun? Yung sakripisyo ni Kristo Jesus na siyang ating Panginoon. The Lord is immutable. No, He is unchanging. Hindi siya nagbabago kailan paman. Ang biyaya niya noon, ngayon at magpakailan ay mananatili. Kaya nga po, di po ba bagaman ang Diyos si Yahweh ay para sa kanyang bayan lamang, bayang Israel, iniligtas rin naman niya maging ang mga hintil ng kanyang mga panahon. Kaya nga di ba kung maalala nyo sa ating series ng Jonah, hindi matanggap ni Jonah na ililigtas niyang Nineveh. Bakit? Mga Gentiles yun At napakasama nila. Pero bakit niya iniligtas ang bayan? Biyaya kasi ng Diyos. At kung maging sa ating panahon ngayon, biyaya pa rin ng Diyos. Atin pong i-review bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe ngayon. Romans 3:21-31. Kung meron po kayong Bible, in-encourage ko po kayo na markahan po niyo yun. Tandaan po niyo, i-bookmark niyo. Kasi napakahalaga nito para sa iyo at para sa akin ng kaliwanagan, ng kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na indeed, He is timeless in His judgment of sin. He is timeless in His grace and His forgiveness. Romans 3:21-31. Listen carefully. I will be reading from the NLT version. Verse 21. But now, God has shown us a way to be made right with Him, without keeping the requirements of the law. As was promised in the writings of Moses and the prophets long ago, we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. How we were made right with God?
by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard, yet God, in His grace, freely makes us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sins. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. The sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. For He was looking ahead and including them in what He will do in this present time. God did this to demonstrate His righteousness. For He Himself is fair and just. And He makes sinners right in His sight when they believe in Jesus. Can we boast then that we have done anything to be accepted by God? No. Because our acquittal is not based on obeying the law. It is based on faith. So we are made right with God through faith and not by obeying the law. After all, is God the God of the Jews only? Isn't He also the God of the Gentiles? Of course He is. There is only one God, and He makes people right with Himself only by faith, whether they are Jews or Gentiles. Well then, if we emphasize faith, does this mean that we can forget about the law? Of course not. In fact, only when we have faith do we truly fulfill the law. May the Lord bless us for the reading of His Word. Do you see it, mga kapatid? God's judgment of sin is timeless, and God's grace of forgiveness are timeless. Tanging ang paraan ng Diyos noon, ngayon, magpakailanman, ay sa pamagitan ng kaligtasan ni Kristo Jesus sa ating Panginoon. At mapalad po kayo at ako na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Bakit? Tagapagdala po tayo ng mensahe na ito, ng mabuting balita. Opo, hindi po kayo nagkamali na naririnig. Tagapagdala po kayo ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaligtasan na ikaw at ako magpakailanman, no, hindi na parurusahan, hindi na tatanggap ng parusa mula sa Diyos. Tandaan po ninyo ito. Dahil ang Diyos po ay all-powerful, He is all-knowing, He is all-present. Hindi po siya katulad ng tao kung magparusa at kung humusga. Tiyak po pag humusga ang Diyos. Eksakto. Wala pong makaliligtas. Tayo pong mga tao, hindi po ba, pwede pa tayong malansin ng iba, di ba? Pwede ka pang mabilog ng ibang tao ang iyong ulo. Pero ang Diyos, nakikita niya ang lahat. Walang naikukubli sa Kanya. Kaya nga po, isang kamangmangan, isang katangahan ang makaisip na makaliligtas ka sa Diyos, sa Kanyang parusa. Kaya kung naiintindihan natin kung sino ang Diyos at ang Kanyang parating na parusa sa kasalanan o sa kasamaan, tayo po'y magpapakumbaba. Are you smart enough to understand that no one can escape the judgment of God? Kung tayo po'y smart, tayo po'y intelligent, tayo po'y magpapakumbaba. At nawa nga po yung habag ng Diyos, maranasan natin na tayo na magkaroon ng katalinuhan na humingi ng tawad sa Kanya at humingi ng tulong at nawa tayo Kanyang iligtas. Katulad po ng binanggit ko, tayo po ay tagapagdala ng mabuting balita. Kaya nga po sabi ni Paul sa Romans 10:14-15, in reference to our passage today, ang sabi niya po, but how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? And how will anyone go and tell them without being sent? That is why the scriptures say, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. How beautiful are the feet
of messengers who bring good news. Dito po pinapakita ni Apostol Pablo, paano nga naman tatawag ang mga taong hinatulan ng Diyos kung hindi sila makaririnig. Paano silang maniniwala nga? No? Kung wala po magdadala ng mabuting balita. Paano lang maririnig kung wala magsasabi nito sa kanila? Pero paano nga po may magsasabi sa kanila kung hindi po sila isusugo? Sa umaga na ito, nawa po magkaroon po tayo ng assurance na ikaw at ako isinusugo ng Diyos. Ikaw at ako ay appointed ni Lord para maging messenger niya, para maging mouthpiece niya. Pastor, parang hindi naman ako qualified eh. Kung meron ka mang qualification, yun ay yung kabanalan ni Kristo Jesus na siyang ating Panginoon. Opo, kung titignan na yung mga buhay natin, may maububutas sa atin. Dahil hindi tayo perfecto, pero ang Diyos natin ay perfecto. Si Jesus Christ ay perfect. Kaya sino dapat nating sinishare? Si Jesus Christ. Kaya madalas po, pinapaalala ko sa inyo, hindi naman talaga yung story mo, yung testimony mo ang magliligtas sa iba. Oo, yung testimony mo, yan po ay paraan para maingganyo mo yung tao, para pakinggan ka. Pero ang mensahe na dala mo, hindi yung storya ng buhay mo, kundi yung storya ni Jesus sa buhay mo na siya iyong Panginoon na tagapagligtas. So para magawa natin to na tayo magdadala ng mabuting balita sa iba, tatlong bagay po yung ating tandaan. Una po, rejoice over God's good news of salvation. Tayo po yung magalak. Minsan, ang dami po natin ikinalulungkot sa buhay kasi mali po yung focus. Mga kapatid, rejoice over God's good news of salvation. Pangalawa po, reveal God's salvation to the nations. Ipahayag natin ang kaligtasan sa lahat ng mga bansa, sa people groups. Pag sinabing nations, hindi po yan yung political nation, kundi people groups. No? Ano po yun? No? Ang Kapampangan po, isang nation po yan. Ang mga Ilocano, isa pong nation yan. No? Ang mga Bisaya, isa pong nation yan. People groups. Sa iba't ibang bahagi po ng mundo, reveal God's salvation to the nations. And finally, remember God's glorious presence and salvation. Remember God's glorious presence and salvation. Mga kapatid, nawa nga po maranasan natin ang tunay na kagalakan ng kaligtasan ng ating Panginoon. No, rejoice over God's good news of salvation. Paano po ito tinayag ni Isaiah sa verses 7 to 8? Ang sabi niya, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news. Alam po niyo yung picture na ito. No, ito pong mga kapagdala ng mabuting balita, para po silang mga taong tumatakbo sa mga bundok. Sila po yung excited na sumisigaw sa mabuting balita na ito. Ang sabi niya po, who publishes, una po, who brings good news. Pangalawa, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation. Good news, peace, happiness, and salvation. Yan daw po yung dala niya. At saan po yan nag-uugat? Wala pong ibang pag-uugatan dyan kung hindi ang ating Diyos. At meron po siyang pangalan, particularly ang pangalan niya po ay Jesus. Jesus. Pwede niyo pong isigaw ang pangalan ni Jesus. 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 Siya po ang source ng mabuting balita. Siya po yung mabuting balita. Siya po yung Prince of Peace na ating ipinapahayag. Siya rin po yung source of joy or source of happiness. At ang sabi pa, ipinapahayag ang kaligtasan. Sila po ang pag-asa ng kaligtasan. Kaya nga po, ang paalala ni Isaiah who says to Zion, your God reigns, our sovereign Lord, who made way for the salvation not only of Judah, but for all the people of the world, through His Son, Jesus Christ, our Lord. At sabi ko sa verse 8, the voice of your watchmen, they lift up their voice together. They sing for joy. Sa mga Kataganin, ano po yung naalala nyo? Di ba may awitin na gano'n? Di ba? Yung sing for joy.
Ganito daw po yung impact, yung ng good news na ito, ng message na ito. Together they sing for joy, for eye to eye they see the return of the Lord to Zion. Ito po yung konteksto sa kanilang panahon, na makikita daw po ng mga watchmen na ito, tagabantay sa boundaries ng mga muog, makikita nila ang pagliligtas ng Panginoon and they will sing for joy. Makikita nila ang pagdating ng Panginoon, makikita nila muling pagbabalik ng kanyang bayan, ang pagliligtas ng ating Panginoon. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ikaw at ako dapat magalak sapagat ang mabuting balita ay nagdadala ng kagalakan. Nagdadala ng katotohanan na dapat ikaw at ako ay mapapahamak, tatanggap ng sumpa, ng ngit-ngit, ng galit ng Diyos. Dapat tayong lahat ay patungo lahat ng impyerno, pero ang Diyos sa kanyang habag, sa kanyang biyaya, sa kanyang pagmamahal, pinili kanya para maligtas. The Lord handpicked you and me to be part of His kingdom, of His family, so that you and I will be punished. Never be punished eternally, but be saved. Be saved with Him eternally. Alam po ninyo, kapag kayo po sobrang lungkot na lungkot sa buhay, alalahanin niyo po ang ginawa ng Panginoon. Madalas tayo po dahil sa mundo na ito, inaagaw po ng ating pansin yung mga problema, yung mga temporal things. Minsan, simpleng pagkain, damit, no? O sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, yung mga pangarap mo sa mundo na ito. Makinig po kayong mabuti, lahat ng bagay sa mundo na ito ay lilipas. Pero minsan, itinuturing natin na parang ito na yung pinakamahalaga. Mga kapatid, walang hanggan ang ipinamamana sa atin ng Panginoon. Walang hanggan na alin? Walang hanggan na kaligayahan na hindi malirik ng kaisipan. Unimaginable pa. Yung pinaka-ma-imagine mo na masarap, maganda, maligaya sa mundo na ito, it's incomparable to what God prepared for His people. Kaya lang itong tanong, do you trust God? And do you believe that? Na everything combined together in this world, whatever it is, whatever the things that we value in this world is incomparable compared to what God prepared for His people. Kaya nga yung pagliligtas ng Diyos sa iyo at sa akin, grabe. Ang tindi mo. Dapat nakikita mo yung kahalagahan nun at dapat ang puso mo magalak. Na kahit wala ka man ng mga bagay na maraming material sa mundo na ito, mayroon kang kagalakan sa ating puso. So, Pastor, okay lang na hindi na ako mag-strive sa buhay. No! What I'm saying is this. Whatever you achieve in this world is nothing compared to what God has accomplished through the cross, and He has given you all these things for His honor and glory and for your enjoyment. Ayun nga po yung maganda doon, di ba? Habang nilulahati ng Diyos ang kanyang sarili sa pagliligtas sa isang makasalanan katulad mo at katulad ko, ikaw yung makakaranas ng kagalakan. Kasi wala naman akong kulang sa Diyos. Kaya nga po, maging yung pagsamba natin, hindi naman makakaragdag yun sa kanyang pagka-Diyos. Pero bakit niya hindi pag-utos sa atin? Bakit natin dapat gawin? Kasi tayo naman yung magbe-benepisyo. Kaya nga mga kapatid, nawa may the Lord give us the wisdom to be able to understand how joyful you are as His child. At alam niyo po ba, birthright ninyo ang maging masaya sa piling ng Panginoon. Hindi po default ng isang anak ng Diyos ang siya'y malugmok sa kalungkutan. Ang birthright mo ay magkaroon ka ng kagalakan. At sabi nga ng salita ng Diyos, di ba? Ang banal na spirito, ang bunga niya ay alin? Kagalakan. Sabihin niyo nga po yung kagalakan. So yung joy na yun ay hindi mo iniimbento. Ipinagkaloob sa iyo yan ng Diyos kusa. Bunga yan ng banal na spirito ng Diyos. At yan po ay bunga rin ng mabuting balita na ating ipinapahayag. Rejoice over the good news of salvation. We can go on and on. The list of the things that we can think
Yung mga pagpapalang spiritual, lahat ng pagpapalang spiritual na ipagkakalob sa atin ng Panginoon, magbibigyan tunay ng kagalakan. Ang dami pong pangako ng Diyos. Kaya nga po kayo po'y aking hinahamon na buksan ang inyong mga Biblia at tignan ang mga pangako ng Diyos. Ano ba yung ginawa ng Diyos? Ano ba yung hinahanda niya? Sapagkat kung ating mga kaisipan, pupunuin natin ang mga pangako ng Diyos, ng mga kabutihan ng Diyos, ng kanyang ginagawa, tunay nga yung puso mo, mag-uumapaw yan sa kagalakan. Mga kapatid, rejoice over God's good news of salvation. Kaya nga po tayo hinahamon rin ng salita ng Diyos sa umaga na to, na to reveal God's salvation to the nations. Huwag natin itong sasarilinin. Ito yung ating ibabahagi din naman sa iba. Sino po sa inyo dito, kapag meron po, dinala po kayo sa isang eat all you can na restaurant, o hindi man eat all you can, basta magandang restaurant, tapos na-enjoy niyo yung pagkain, talagang nasiyahan kayo, tiyak anong gagawin ninyo? Anong gagawin natin? Babalik. Ano po? Babalik. Sasarilin, bukod sa babalik ka doon, syempre, nasarapan din. I-share mo, i-recommend mo yun. Ikukwento mo, sigurado. Kasi habang naalala mo yung enjoyment mo doon sa pagkain, yung lasa niya, naamoy mo, naalala mo, nag-enjoy ka, binabalita mo. Pero alam nyo, higit pa doon dapat yung ating attitude in sharing the good news to people. In revealing God's salvation to the nation. Kasi hindi lamang pansamantala ito. Hindi lamang pansamantagal kung ito'y hindi pang walang hanggan. Kaya nga po nawa, maranasan natin ang kagalakan na ito. Kasi po talagang may enjoy natin ito po'y ibabahagi natin sa iba. And this is not about you. Not even your experience. But it is about the message, the person, and the works of Jesus Christ our Lord. Kaya nga po ang sabi, Isaiah sa verses 9 to 10, break forth together into singing, you waste places of Jerusalem, for the Lord has comforted His people. For the Lord has comforted His people. Ito po yung motivation dapat sa atin. He has redeemed Jerusalem. Ang Diyos ay nagligtas sa bansang Judah, sa Jerusalem. And the Lord has bared His holy arm before the eyes of all the nations. And all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Dumarating yung pagliligtas ng Panginoon. Ito'y dapat ipamalita. Maging po sa passage natin binasa, ang sabi po sa verse 10, the Lord has bared His holy arm before the eyes of all what? The nations. And all the ends of the earth shall see the salvation of our God. And all the nations shall see, and all the earth shall see the salvation of the Lord. Yun po yung plano ng Diyos, na maranasan ng mga tao sa amang panig ng mundo ang pagliligtas ng ating Panginoon. Hindi lamang ang bayan ng Huda o ng Israel ang inutusan na para ipamalita ang kadakilaan ng Diyos. Actually, sa kanila pong henerasyon, sila po ay nag-fail. Kaya nga po, paulit-ulit sila po dinidisiplina ng Panginoon Kaya dapat po matuto po tayo sa mga Israelita. Bakit? Pinili sila ng Diyos para ipakita ang kadakilaan ng Diyos sa lahat ng mga bansa, pero nag-fail sila. Lagi nilang pinipilit na maging katulad ng ibang mga bansa. Tumatalikod sila lagi sa ating Panginoon. Nakikigaya-gaya sila kung anong sistema ng mundo na ito. Pero pinili sila ng Diyos para maging unique. Magre-represent ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. At alam niyo ba na ganoon din tayo ngayon bilang mga Kristiyano? Pinili ka at ako ng Diyos para maging unique, tagapagdala ng kalwalhatian ng ating Panginoon ng pag-asa sa buong mundo. Pero makinig po kayong mabuti. Ang church po ay hindi pumalit sa Israel. Meron pong mga kaisipan at katuruan na para bagang dahil binigo ng Israel ang Diyos, ang church ay pumalit na sa Israel. Yung tinatawag na Israelism of the church, hindi po. Ang Diyos po ay hindi patapos sa bansang Israel, sa bayang kanyang pinili. Ang ibig sabihin, yung mga pangako ng Diyos noon sa Israel, tuto pa rin po niya hula. Ito pong dito po na inihula na sila po ibabalik, the Lord will restore His kingdom.
Indeed, He will restore His kingdom. Kasama po ang mga Israelites. Naranasan po ng mga Huda na sila po'y after 70 years bumalik muli sa Jerusalem. Pero meron pa po itong another fulfillment sa hinaharap that indeed the Lord will restore His kingdom. Kaya nga po sa Acts chapter 1 verses 6 to 8, ang mga disciples sa panahon ni Jesus, tinatanong nila si Jesus, anong tanong nila? So when the apostles were with Jesus, they kept asking Him, Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom? Ito po yung concern ng mga disciples nung muli nabuhay si Jesus. Lord, ito na ba yung panahon? Ibabalik mo na ang paghahari, ang kaharian ng Israel. Maghahari ka. Pero ang sabi po ni Jesus, He replied, the Father alone has the authority to set those dates and times. They are not for you to know. Tinatanong nila kasi yung muling pagbabalik ng Panginoon para establish niya ang kanyang kaharian dito sa lupa. Mangyayari po yun sa hinaharap. Yung perfect kingdom na kung saan ang perfect Lord si Jesus will rule bodily dito sa kanyang muling pagbabalik in the future. Pero nais ko pong pansinin yung sinabi ni Jesus. Kasi ito yung concern ng mga Israel. Kasi mga Hudyo sila eh. May promise si Lord sa Israel. Siya muling maghahari, paghaharian niya ang bansang Israel. Pero sabi ni Jesus, hindi pa ito yung panahon. Gusto sinabi niya, hindi para sa inyo, para malaman ito. Ano po yung in-emphasize ni Jesus sa verse 8? At ito po yung mensahe, hindi lamang sa kundi para sa atin din naman. But you will receive what? Power. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And church, the disciples did not only receive the Holy Spirit, all the believers receive the Holy Spirit. And you shall receive power. Pero ang tanong, mukha bang may power yung buhay ng mga Kristiyano ngayon? O mukha silang mga powerless? Mukha silang mga talunan. Bigo, bakit? Kasi nakatingin sila, nakapokus sila sa mga bagay sa mundo na ito. Hindi sila nakapokus sa mga pangako ng Diyos at sa gagawin pa ng Diyos. At ang sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my what? My witnesses. Dito tayo nagpipil yung marami kasi yun yung purpose ni Lord, yan yung calling niya para sa akin. Maging witness tayo. Ano bang ginagawa ng witness? Kinukwento niya yung buhay niya. Kaya nga, witness, di ba? Kinukwento niya yung nasaksihan. Kaya nga po mahalaga sa mga mananampalataya, tunay mong maranasan si Kristo kasi yung karanasan na yun ang pagpapatotoo mo na si Kristo ngayon totoo siyang Panginoon. Kaya tayo rin po hinahamon ng salita ng Diyos na buksan natin ito, alamin natin, we increase in knowledge, and we apply the truths because when we apply the truth, that truth will sanctify us, will change us. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Ano daw po yung gagawin natin? Telling people about what? It was Jesus who was saying this about me, about Jesus. Everywhere. In Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Kaya ano man po yung profession natin, ano man po yung trabaho natin, ito po yung role natin. Pwede niyo po bang paalalahanan yung katabi, ito yung role mo. Maging responsible tayo. Alam po ninyo, kung mapupulfill natin yung role natin as a witness, when you are a witness, you're pointing people to whom? To Jesus. Not toward you, but to Jesus, to your Savior. When you fulfill your role as witness, yung rejoicing, magiging way of life mo yan. Bunga yan ng Spirito ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, intrinsic yan. Hindi yan nakabase sa nangyari sa paligid mo. Pero yan ay mapapractice mo as a witness. Sino dito po nakapag-witness last week? Na-share niyo po yung Word of God. Alam po niyo, people, sila man po ay mag-accept ng message o hindi. Ang mahalaga, nakapag-witness kayo, na-share niyo yung gospel, meron pong joy doon. Inaamin ko po, may time, very frustrating, hindi ba?
Pastor, paulit-ulit ko, riniremind ko sila, sinishare ko sila kay Lord. Lagi ko nga silang ini-invite sa gawain, sa growth group, sa care group, sa ating gawain. Pero hindi sila nag-respond. Listen carefully. Dalawang bagay lang po ang ibig sabihin pagka hindi po sila nag-respond. It's either it's not yet time, di pa ho nila panahon, o kaya hindi talaga sila bahagi sa mga pinili ng Diyos para maligtas. Pero hindi po tayo hihinto hanggat may buhay, hindi po tayo sigurado kung hindi sila bahagi sa mga pinili ng Diyos. So we will relentlessly, passionately share the good news to people until they heard the good news. Remember that the gospel is the power of God unto salvation of those who believe. Ang mabuting balita, ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng mga taong mananalig sa Kanya. Kaya nga po yung mananalig, yung magre-respond, doon po tayo mag-focus. So we move forward, pag nag-share tayo, nag-witness, di sila nakikinig, that's fine. Hindi pa nila panahon. O kaya hindi sila para doon. So mag-move forward tayo and let us continue to be witnesses for our Lord. Church, reveal God's salvation to the nations. Mahabag tayo sa kanila. Meron pong isang estudyante, no, nang siya po ay nasa pinakamataas na bahagi ng gusali ng kanilang eskwelahan. Dahil libo-libo po ang nag-aaral sa eskwelahan yun, sa university na yun. At pagsabay-sabay po lumabas, napupuno po yung oval. No? Yung football field, napupuno po yun ng estudyante. At tatanong niya sa kanyang sarili, nag-iisip siya, nag-imagine siya, ilan kaya dito? Habang parang mga langgam na naglalakad yung mga tao, sabi niya sa kanyang sarili, ilan kaya sa mga kabataan na ito ang pupunta sa impyerno? At sino nababurden? Bakit? Kasi sa dami nila, para silang malanggam na nagmamarcha, na-imagine na sila nagmamarcha patungo sa impyerno, sa kapahamakan. Nawa maging katulad po ng estudyante na yun, magkaroon tayo ng burden. Ilang kaya sa mga taong ating kakilala ang pinagmamasdan natin nagmamarcha sa kapahamakan? Hindi kaya ikaw yung pinili ng Diyos para magdala ng mabuting balita sa kanila? Pastor, nahihiya ako eh. Sabihin mo yan kay Lord, nahihiya po ako. Kaya po, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob para magsalita para sa iyo. And let me remind you, sabi ni Jesus, ang sino mang mahiya para sa akin, sa harapan ng tao, ikakahiya ko sa harapan ng aking Ama. Pero alam niyo mga kapatid, hindi tayo kasama sa mga taong ikinahihiya ang Panginoon at ikahihiya niya sa hinaharap. Tayo kasama sa mga pinili ng Diyos na ikinararangal ng Diyos. Bakit? Sumasa iyo at sumasa akin ang banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para ipamalita ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang ating Panginoon. Kaya nga, let us remember God's glorious presence and salvation. Lagi nating tatandaan ang banal na presensya, ang dakilang presensya ng Diyos at ang kanyang pagliligtas. Ang paalala nga ni Isaiah, depart, depart, go out from there, touch no unclean thing, go out from the midst of her, purify yourselves. You who bear the vessels of the Lord, for you shall not go out in haste, and you shall not go in flight, for the Lord will go before you. And the God of Israel will be your rear guard. Ang ganda ng picture, di ba? And the Lord will go before you, and the Lord will be your rear guard. So sa harapan, sa likod, kasama ng Diyos, protektado kayo. Pero sabi niya pa sa unang mga verses, hindi na mangyaring katulad na pagliligtas, parang pagliligtas sa kanila sa Ehipto, di ba? Biglaan silang tumakas umalis sa Ehipto. Ito'y sigurado na pagliligtas ng Panginoon, hindi kayo nagmamadali. Sapagat ang pagliligtas ng Panginoon ay dumating sa inyo. Pero kagandahan, the Lord, sabi niya, will be your protector. Nasa unahan nyo, nasa hulihan nyo, walang makagagawa na masama laban sa inyo. Hindi nyo ba naalala yung pangako ni Jesus as He commanded His disciples, yung Great Commission, diba? Let's take a review. Sabi sa Matthew 28:18-20, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me, saying, God is the all authority.
And He's commanding His disciples, ano daw po, therefore, go and make disciples. Go and make disciples of all nations. Go and make disciples of all nations, of all people groups. Make disciples. Ano po yung picture ng disciples and baptizing them, lead them to Jesus and be part of God's kingdom. Teaching them to obey. Make them sure that they become followers of Jesus Christ. Kaya teach them to obey everything that I commanded you. And the promise, and surely I am with you always to the very end of the age. Surely I am with you always to the very end of the age. Alam po nyo, napaka-powerful po ng promise na iyon. Na ipinapangako ng Diyos na kasama mo siya. Kaya huwag po kayo magkakamali na isipin nyo, dahil malapit na kayo kay Lord, malalayo na kayo sa anumang problema o ng masama, wala na masama mangyari sa inyo, hindi niya po pinangako, wala po nakasulat na ganun sa Bible. Ang pangako ng Diyos sa lumang tipan at sa bagong tipan ay ang kanyang presensya. Sasamahan ka niya. Ano man pagdaan mo sa buhay, sasamahan ka ng Panginoon. Ikaw ba'y lungkot na lungkot ngayon? Pastor, kung alam mo lang, nakangiti ako sa labas, pero sa loob, umiiyak. Sa tulang, Pastor, gusto ka nang magwala. Nais ko sabihin sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Dalawa pong ibig sabihin ko sa hindi nag-iisa. Alam ko po yung pakiramdam na gano'n. Alam ko po yan. May mga linggo na gano'n po, maging yung linggo. May mga linggo na ayaw ko pong tumayo dito. May mga linggo na ayaw ko pong mag-preach. May mga linggo na ayaw ko pong bumangon. Ayaw ko lumabas. Ayaw ko makipagkapwa-tao. Pero dahil alam ko, kasama ko ang Diyos, hindi ko kailangang ilugmok yung sarili ko sa kalungkutan. Dahil kasama ko ang Diyos, meron akong tunay na kaagapay. Dahil kasama ko ang Diyos, sagot niya ako. Oo, malungkot pangsamantala, pero yung kagalakan na nag-umapaw sa puso dahil sa kaligtasan tinanggap ko, alam ko po, ang kagalakan na ito'y sapat para magbigay sa akin ng kalakasan. Kaya po hindi nangyayari dito yung announcement na, mga kapatid, pasensya na po kayo, si Pastor hindi makakarating. Kasi depressed siya. Wala, hindi po nangyari yun at hindi po mangyayari po yun nawa sa kalooban ng Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Remember God's glorious presence and salvation. Kahit ano man yung kinasasaglatan mo, kinasasaglakan mo, kaya kang ihanguin at iligtas dyan ng Panginoon. At tandaan mo lagi ang kanyang presensya sa iyong buhay. Surely, He is with us always to the very end of the age. Kung meron man mananatili sa atin, kahit na anong mangyari sa ating buhay, yun ang ating Panginoon. Pero nais ko po kayong pasalamatan. Bakit? Kahit gaano katindi yung nangyaring mga problema sa ating church, nandyan po kayo. Kasama kayo ng iyong lingkod. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos? Purihin po ang Panginoon. Hindi pa rin po natatapos yung challenges natin, pero salamat. Nais ko po kayong pasalamatan. Salamat na nandyan po kayo, kasama kayo ng lingkod. Kayo po'y paalala ng Diyos, regalo kayo ng Diyos na sa GC Pampanga West Family kasi nagtutuloy tayo, sama-sama tayo, naglilingkod, sumasamba sa ating Panginoon. At salamat po bakit? Kasi totoo po yung ating pagsamba at paglilingkod sa Kanya. At ako po'y magalak sa pagdating ng panahon na tayo harap sa ating Panginoon, Lord. Lord, ito po ang aking mga kapatid na pinangunahan. Salamat po na tinawag niyo po kami sama-samang naglilingkod, sumasamba sa inyo. Hindi po naging madali, pero salamat dahil kasama namin kayo. Salamat na kasama namin kayo. Kaya nga po nawa manatili po tayo una sa Panginoon at ang kanyang presensya ay sumasayot, sumasaakin at tayo po sama-sama na maglilingkod.
Kaya nga po, ang ganda ng pangako ng Panginoon sa pamagitan ng 1 Peter 2:9-12, ang sabi niya, "But you are a chosen people." Hindi tayo nagkataon na magkakapatid, magkakasama. You are a chosen people. Pinili ka. You are a chosen people, a royal priesthood. Bahagi ka ng dakilang pamilya. Royal nga eh. Maharlika. Royal priesthood. A holy nation. There is nothing, no one like you as the people of God, just like our God. God's special possession. Wow! Ano po yung special possession na meron kayo? Marahil ang ganda-ganda ng relo nyo ngayon. Marahil ang ganda-ganda ng higaw ninyo, ng kwintas ninyo. Pero sabi ng salita ng Diyos, you are God's special possession. Meron bang nag-ghosting sa'yo? Meron bang umisdam sa'yo? Meron bang nagmamalit sa'yo? Meron hindi bang mapansin sa'yo? Listen carefully. You are God's special possession. Opo, pastor, biguan ako kasi binasted ako, na-ghosting ako, no? Na-sin mode lang yung aking mga love messages. Hindi pinapansin. But the scripture tells us, you are God's special possession. Pwede mo bang sabihin natin yung sabay-sabay, God's special possession? God's special possession. Kaya pag dumating yung point na parang namang pastor, wala akong kwenta. Alam po niyo, oo nga eh, wala kang kwenta, pero sabi ng salita ng Diyos, you are God's special possession because of Jesus Christ. Kaya nga po, anong inaasahan ng Diyos sa iyo, sa akin, that you may declare the praises of Him, that you may declare the praises of Him, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Wow. That you may declare the praises of Him. Kaya nga dahil sa ginawa ng Diyos sa atin, we can declare God's praises. Because we are chosen people, because we are a royal priesthood, because we are a holy nation, God's holy possession or God's special possession, we can declare the praises of our glorious God, who called us out of darkness and bring us into His marvelous light. And may this be true to you and me. That's why here at JC Pampanga, we are in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely. Tayo pong lahat ay umuho, tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa biyaya ng iyong salita. Inaamin namin, O Diyos, may mga pagkakataon na nakakalimutan namin kung ano yung purpose ng aming mga buhay. Kayo po nagbigay ng kabuluhan sa buhay na ito. Sa inyo po namin nasumpungan ang kabuluhan ng buhay. Mahalaga po ang buhay ng bawat isa sa amin dahil kay Kristo Jesus na siya aming Panginoon. At salamat po na pinili niyo po kami para maging tagapagdala ng mabuting balita sa aming kapwa. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon. Nawa nga po mag-umapaw po sa aming mga puso ang tunay na kagalakan at ang excitement na ipamahagi, pamalita sa Jesucristo na siya aming Panginoon, ang pag-asa ng lahat ng tao sa buong mundo sa lahat ng panahon. Nawa kasihan niyo nga po kami, bigyan ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal niyong Espiritu na maging mabuting patutuo. Ito po ang aming dalangin, O Panginoong Yesus, sa iyong matamis na pangalan, itong aming kahilingan, ang lahat ko'y magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat mo. Ngayon po ay first Sunday of the month, tayo po ay magkakandak o magsa-celebrate ng Holy Communion. At awa nga po ito'y maging paalala